amo nagnakaw sa kanyang empleyado sa pamamagitan ng hindi pagbigay ng tamang pasweldo, ninanakaw yung kanyang sweldo at benepisyo, binubulsa, ano nangyari? Hanggang dole lang. Papayag ka ba na sa ilang buwan mong naging tapat sa trabaho sa iyong employer ay magugulat ka na lang bigla na kulang o hindi ibibigay ang iyong 13-month bonus ngayong December kasama na maging ang iyong sahod? Kaya naman panoorin mo ang video na ito kung paano nagbigay na ng babala si Senator Rapi Tulfo sa mga employer na nagbabanta na nakawin ang 13-month bonus ng mga empleyado ngayong paparating na December. Kapag ang empleyado nagnakaw sa kanyang amo, pinagtatrabahuan, maniwala kayo sa hindi, kakasuhan agad yung empleyado, makukulong sa kasong qualified theft. Tama? As simple as that. Pero, kapag ang amo nagnakaw sa kanyang empleyado sa pamamagitan ng hindi pagbigay ng tamang pasweldo, ninanakaw yung kanyang sweldo at benepisyo, binubulsa, ano nangyari? Hanggang dole lang. I would like to put in record as Vice Chairman of the Committee on Labor. I am fully supporting 100% the budget for 2024 for the Department of Labor and Employment. Ang question ko ngayon para sa mga taga-dole, ano pong polisiya you have put in place to ensure na wala na pong mga manggagawa na makakatanggap ng below sa minimum wage? Kasi batas po natin yan, and yet every day, even while we speak, doon po sa Action Center ko, sa TV5, meron pong mga nakapila doon dahil hindi po binibigay yung kanilang tamang pasweldo at benepisyo. Karamihan po sila mga factory workers, sila po yung mga security guards, sila po yung mga bodegero, sila po yung palaging naapi. So, meron ho ba tayong polisiya na para matigil na po ito at maging patas na po ang batas? Alam po natin na kailangan talaga pinapatupad ang ating minimum wage. Ang ginagawa po ng DOLE ay by inspection. Meron po silang graph dito ng mga na-inspect po nila mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon na ito sa NCR sa lahat ng regions. Meron po silang target, meron silang accomplishment, at meron silang technical and advisory visit. Kahanga-hanga po yan, Mr. President, Madam Sponsor, yung sinasabi niyo may target sila. Pero ang tanong ko, dun sa target nila, meron na hubang nasampulan para naman madala at it will serve as warning to some people there na hindi talaga nabibigyan ng minimum wage. Ito pong mga employer. Meron na hubang nakulong at pwede hubang makita yung numero ng mga nakulong o nakasuhan man lang? Meron po silang mga nakita na hindi nagko-comply, so mag-i-issue po sila ng compliance order. Admittedly, walang nakukulong. Dapat po may Wala makulong. pa. Wala pa. Wala pa. Dapat po may makulong. Ayon po sa kanila, no? Dapat may makulong dahil kapag walang nakulong na mga employer, dapat may makulong na taga-dole dahil hindi na ginagawa ang kanilang trabaho. I'll give it to them full support. Pero kapalit niyan, gawin nilang trabaho nila para sa mga maliit nating kababayan. Opo. Sabi niya mo, Madam Sponsor, na call attention na pwede bang bigyan niyo ako ng kopya para ako na po magpa-follow up at to make sure na talaga matutuluyan yung mga kumpanyang yun at makasuhan. Kasi hanggat wala po nakakasuhan, ang tingin nila sa batas natin is bungal. Kumbaga, walang ngipin. So dapat lagi natin ngipin ang batas at ako po ang pwede magsilbing ngipin. Okay lang po sa akin, magalit sila lahat. Basta I'll make sure na yung batas ay ma-implement. That's the reason, to be honest with you, Mr. President, Madam Sponsor, that's the promise I made to the mga manggagawa during the election na pagdating ko po dito sa Senado, sila po ay magkakaroon ng boses, lalo na po yung mga palaging naapi ng mga manggagawa at hindi nabibigyan tamang mga sweldo at benepisyo. And I'm just doing what I promised them. Bibigay ko po sa inyo ang matrix po nila ng rate of compliance to the minimum wage. January to September of 2023, ang kanilang inspected establishments at ang compliance rate ayon dito sa datos ay 93.50. So, next budget hearing sa 2024, gusto ko po meron na pong nakasuhan na employee hindi po nagbigay ng minimum wage at meron pong nakulong. Hindi po ako nagbibiro, seryoso po ako ha. Bigyan niyo ako ng kahit isa man lang na kumpanya, matutuwa na ako. Pero pag wala, ako po ay manggagalaiti. I'm very sorry to say that right here, right now. Kailangan po merong isa masampulan. Kasi ito po bibigyan kita ng situation kayo dyan sa DOLE. Kapag ang empleyado nagnakaw sa kanyang amo, pinagtatrabahuan, maniwala kayo sa hindi, kakasuhan agad yung empleyado, makukulong sa kasong qualified theft. Tama? As simple as that. Pero, kapag ang amo nagnakaw sa kanyang empleyado sa pamamagitan ng hindi pagbigay ng tamang pasweldo, ninanakaw yung kanyang sweldo at benepisyo, binubulsa, ano nangyari? Hanggang dole lang. Pagdating sa dole,
pag-uusapan lang, pag-aregluhin. Sometimes, wala lang. This is unfair. Ito ang sinasabi ko. He who has less in life should have more in law. Pero mukhang hindi ata nasusunod. Kaya hanggat dito ako sa Senado, gusto ko itong maliit na kababayan, especially itong mga maliit na magagawa, ay mabigyan ng mas malawakang proteksyon. And in fairness naman po sa DOLE, tuwing tatawag ako sa DOLE, na-action na naman. Pinag-aayos, binabalik yung mga sweldong hindi na ibigay, band-aid solution yon. Yung sa akin, gusto ko po pang matagalan at permanent solution. Can I get that commitment from DOLE? Yes, if there are abuses, since you are very influential in that sphere, and that is your advocacy, which we share with you, maybe the proactive way is to seek the help of the good senator so that through his influence and more than 26 million followers on his platforms, he can help you. Ayon kay Senator Rapi Tulfo ay nakakatanggap na siya ngayon ng mga reklamo mula sa mga empleyado na hindi daw binibigay ang kanilang 13th-month bonus at hindi rin nasusunod ang mga minimum wage. Anyway, ako po ay gumagawa ng wage theft law para makasuhan ng kaso kriminal ang lahat ng mga employer na nagnanakaw sa sweldo ng mga empleyado. At alam naman natin yan, Madam Sponsor, na it will take some time bago yan ay ma-hear hanggang sa may pasak, may papsa. Pero for the meantime, meron naman talaga tayong batas na dapat implement labor law na nagsasabi ibigay yung narapat, which is the minimum wage. Yes, kaisa po niyo ako sa inyong advokasya para bigyan ng hustisya at karampatang benepisyo ang ating manggagawa. I support you and I will be co-author of with your permission, of your bill on wage theft. Because I recall, when you were not yet senator, when we were before the campaign, you told me one of the first bills you will file is that bill. Yes. I'll tell you, Madam Sponsor, Mr. President, ito po, may record naman to. Naka-upload naman to sa channel ko. Anong nangyari, may mga kumpanya, say, 10 years na hindi nagbibigay ng minimum wage sa kanilang mga trabahador. After 10 years, Ano nakakulusot yung 10? nakapag-isip, kaya nga, magandang tanong, paano nakalusot? After 10 years, magmamarcha po yung mga empleyado, gagawa akong computation. There are times, nakakasingil po ako yung program ko ng 2 million, 3 million, ang pinakamalaki ata na singil 5 million dahil parang 15 sila mga empleyado, nasingil ko na hindi kayang singilin ng DOLE, hindi sa pagmamayabang, dahil sa akin, nasingil ko na obliga yung kumpanya na bayaran. Anyway, yan sinasabi kong proseso. So, what I want you to do, DOLE, for the meantime, hanggat hindi pa naipapasa yung bill ko na wage theft, make sure na dapat may napaparusahan. Ang sa akin, just do something na para maramdaman nitong mga employer yung ngipin ng batas. Yes. Tayo po ay nakikiisa sa inyo na dapat ang minimum wage ay sundin. Batas yan eh. Dapat ang 13-month pay ay sundin bago Desyembre. Siguro po, Madam Sponsor, Mr. President, siguro yung DOLE, pagdating sa 13-month pay, pwede ho kayong magipag-MOA sa mga taga-LGU. Ito po akin lamang pong opinion, say kung workable po ito, na yung mga hindi nagbigay ng 13-month pay, hindi i-renew yung kanilang license sa BPLO hanggat hindi na ibibigay yung 13-month pay. How's that? Is that something doable? Legit ba yan? Can you Pwede do ba a yan? MOA with LGU? Magkaroon ng MOA? Meron tayong dating mayor dito. Maybe he can give an opinion. Si Senator Win Gatchalian. I'm sure if I may intervene, I think it's possible. Of course, the DOLE needs to link up with the different LGUs. For example, in Valenzuela, I know that we work very closely with DOLE because we have a lot of factories there, we have a lot of businesses. And then if there are any violations against our workers, the local government takes a proactive role to warn the businesses through the use of that business license and business permit and licensing powers, Mr. President. So it's a good idea, and I appreciate the comments of the good senator to bring this out to the fore. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Win Gatchalian. Yes, thank you, Senator Gatchalian. Mr. President, we were discussing a possible convergence MOA between the DILG and the DOLE so that at least if we have the DILG on board, they can proactively advise and help monitor the business establishments in their LGUs. Thank you. Thank you very much. We'd also like to thank Senator Tulfo
Minsan napapanood ko po yung programa niya at halos araw-araw yung mga complaints are labor related. You really see his sense of passion and wanting to solve these problems of the common masses. So, salamat po, Senator Tulfo. Isang pagpapatunay na nais protektahan at ipaglaban ni Senator Rapi Tulfo ang ating 13th-month bonus ngayong paparating na December sa mga nagtatangkang nakawin pa ito ng ibang mga employer. Kaya naman i-share mo na ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan para malaman nila na hindi sila pwedeng lokohin ng kanilang mga employer sa kanilang 13th-month bonus at sahod ngayong paparating na Disyembre. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang dapat gawin sa mga employer na nagnanakaw ng 13th month bonus ng mga empleyado at hindi sumusunod sa mga minimum wage? Dapat ba silang makulong? Well, i-comment mo lang yung reaksyon sa video sa baba.